Kita na for the past 3 games. Baka wala nang enough time mabigyan. Pero teka lang, maagang pagkas ng Purify dito. Kasi King Kong, Sigma Walk. Sigma Walk. First blood para sa Onyx Philippines. Dito naman sa taas si Idok. Susujin, nakita si Super Prince Brusco. Yung knock-up! Yung aggressive play sana ng Onyx Philippines. Lumalabas nila. Early hand na lang natin sila ang sabi ng Onyx. Ang hirap gumawa ng kwento sa labang ito dahil ayaw talaga tumigil ng Onyx Philippines. Pero nitaan nila eh. Grabe naman, walang hinto talaga si Brusco na maghanap ng mga target. Uy, natamaan pa ng Abyssal Arrow ni Super Prince si Susujin sa pagbalik ng Orange Buff. So ngayon, nababasa ng Onyx Philippines yung pag-ikot ng Joy. Meanwhile, sa bottom lane, nananalo si Kirk. At dahil sa pag-laning niya, si Dairen ata yung next na makikil ng Onyx Philippines. Pero si Idok natamaan ng Abyssal Arrow at binigyan na ng lahat. Pero makakatakas ang roamer at XP-laner ng RRQ Hoshi. With that rotation, that was 2 flickers. Expended ka agad. Na-interrupt yung passive ng EDS, nahinto yung pag-recall ni Idok. Kung ako si Idok, bad trip yun, pre, ha? Oo, tagal nun, especially since yung Onyx Philippines, sinisimulan na yung turtle bago pa mangyari yung lahat. Ang daming delays na ginawa ng Onyx Philippines. Yung biruin mo, akala mo yung Abyssal Arrow lang dapat yung de-delay sa kanila. Maski yung passive ng EDS. Ito na naman. Pre-invade na naman to. Andito na nga si Kirk. Wala pang 3 minutes. Nandito na yung XP laner sa orange buff ng RRQ Hoshi. Susujin, makaubos siya ng buff. Nakuha na nga niya. Pero si Brusco tumalon at ginamit yung Tsunami Slam kay Idok. Isang kill na naman para sa Onyx Philippines. Pero ito yung paggantay ng RRQ. Napaka-purify na naman si Rince at Susujin sumasagot with the electrifying beats. Grabe. Rince sa paggamit na din ng RWM pero Onyx Philippines wala pa rin namang casualties. Onyx, ang daming space na isipin mo ang dami nilang kailangan problema. Friends, Brusco, King Kong. Nakakalimutan nila si Kendra. Sa lahat ng ginawa ng Onyx Philippines, ang dali ng buhay ng gold standard. At masakit yun para sa isang 1-1 na gusto niya ng oras. Gusto niyo, chill lang tayo. Kailangan ko ng farm. Yung Onyx Philippines walang chill ngayon. Kasi alam na nila, momentum game to eh. Pag nakuha na yung panalo dito, 3-1, isang game, champion na. So, hindi sila talaga humihinto sa pag-aggressive movement. So, tignan mo si Idok. Nawa 1v1 ng Salina na outplay. Okay, nasaktan dito si Super Friends. Pero sabi ni Friends, okay lang naman. Oo, kasi enough time bot na naman yun para sa Onyx Philippines. So, Jin, napapadash out ngayon. Pero Brusco, inaambahan. Tsunami Slam, nandyan nga ba? Si King Kong nandyan na rin. Binibigyan itong si Susujin with the washing. And King Kong, 2-0 start na naman. Ito yung revenge ni Brusco. Ang pagkante ng The Bruiser sa dating team niya. Si Idok nabibigyan kaagad dito ni Super Friends at nasasaktan na dito yung pag-ikot ng RRQ Hoshi. Momentum nasa kamay ng Onyx. Purple buff ni Susujin nasa kamay ni King Kong. Diretso invade na naman ang nagiging rotation ng Onyx Philippines. And grabe no, akala mo nangangasar lang si Super Friends kay Idok. Hindi part of the plan yun. Yung reason bakit hindi makagante o makambay yung RRQ Hoshi kasi si Idok preoccupied sa Selena. Hirap na hirap siya makapwesto. Tignan mo, papasok lang naman siya sa bush. Pero kailangan niyang umalis kasi ang dami niyang natatapakan na EAT or ang dami niyang kailangan na iwasan na lumilipad na EA. Okay, so RRQ Hoshi. Okay, nag-settle dito si Brusco pero hindi siya napunta sa kabilang parte ng pader. Mananakap dito yung mga miyembro ng RRQ Hoshi pero delikado si Brusco. Siya ata yung magiging first blood para sa RRQ Hoshi. Trade, naghahanap ng Onyx Philippines. Si Dairen, nakapag-flicker out. Super Friends, pumasok na rin. Pero si Susujin, electrifying beats. Pero wala siyang dash. Hindi niya maabot si Kirk. Pero yung pagong mapupunta sa RRQ. Another beautiful response from RRQ Hoshi na kahit Onyx Philippines, binabahayan na yung yung jungle ng RRQ, hindi pa rin naman sila takot na sumagot sa mga kahit anong ibato ng Onyx Philippines. Again, as long as nasasokap ni Dairen yung damage ng mga galing sa Onyx Philippines, madalian talaga makakapag-late entry eventually itong si Susujin for the kill. Hindi ako nagkakamali, mga 900 GPM per minute na ngayon si Kelra. Though dalawa na yung items niya. Of course, Sky Piercer, Hunter Strike priority para sa isang Granger. Meanwhile, si Toy, 3.5k lang ang gold niya. Isa palang item niya. Medyo chapsuy build yung 1-1 kasi kailangan niya mag-build ng pang-sustain kontra sa Granger. Dito naman sa laban, RRQ Hoshi, naghahanap sila ng pwesto pero hindi nagbibigay ang Onyx Philippines. Dairen, pumasok agad. Okay, pumasok pero Tsunami Slam na naman ni Brusco. Isang bala lang kay Keller. Papatumbahin na niya. Brusco so kaya the damage pero Susujin nakapag-electrifying beats inside the real world manipulation. Kaya naman si Toy makakaisa. Nakakalipad pa nga pero kulang pa kayong damage. Double kill coming in from Keller. Hinahabol nila si Rince tsaka si Toy. But Onyx Philippines na naman
nakadalawa. 2 stacks na para sa Sky Piercer ni Kelra. Pero hindi pa rin tapos ang Onyx Philippines. Gusto nila lumaban. Rins, sinusubukan niya yung depensahan to. Delikado ata to ha. Kung hindi ka mag-ingat. Andiyan si Kirk. Abyssal Arrow, hindi tatama. Rins, Polado, Arky Hoshi, dumedepensa pa rin. Lumapit na dito si Rins. Pero kinain niya lang lahat ng damage. Pero si Susujin! Tinamaan pa nga ng Abyssal Arrow. Kaya nakatapos na si Kelra ngayon. Susujin yung trade sana na hanap nila. Handang-handa yung Onyx Philippines Super Friends with a clutch arrow to hit the mark. Akala na ni si Susujin, magpa-pass break na ako. Pero biglang sumigaw yung announcer, Block by Friends! Block by Friends! Grabe, no? Yung Game 7 block, ginawa ng Game 4. Iba na talaga yung Onyx Philippines. Actually, sobrang ganda din naman ng intention doon ni Sutsujin. Kasi na-force out yung flicker, mahabol pa rin naman kasi may electrifying beat siya tsaka dash. Kaya naman si Super Friends, so talagang projected yung kanyang Abyssal Arrow. Predicted! Hindi naman nakapatay. Etong si Sutsujin. Okay, pero Arky Hoshi, yung 1-1 nila, may confidence na sila dyan. 2 items for the 1-1. Hindi naman sobrang sakit yung damage, pero kailangan pa rin mag-ingat ng Onyx Philippines sa pag-execute. Kung may mahanap sila, dapat bigyan kaagad. Pero hintayin dapat yung ultimate ng 1-1. Okay. Yun yung plano ng RRQ Hoshi, but Onyx Philippines, meron din naman silang sarili. Brusco pumasok na naman at si Idok ang kanyang target! Okay, real-world manipulation nila pag nandito ng RQ Hoshi, pero Onyx Philippines ang nananalo sa teamfight. Susujin nakakuha ng turtle, pero yung paglipad nito ay tumatama yung damage, pero nakataka si Kirk. Si Kera naman, hinabol ni Susujin, pero siya mapapunish! The stun! King Kong, Kera humahabol, nag-retry para mas-low at na-kill ni King si Sutsujin! Sutsujin, tumumba na naman! Tinatry nila through middle tower takedown doon sa middle lane para si King Kong. Nandyan din naman, Abyssal Arrow hindi tatama pero kailangan nila mag-ingat. Wala pa namang ultimate etong si Toy. But RRQ Hoshi nakahanap din ng way paano makatrade. Pero yung Onyx Philippines, nararamdaman din nila na walang takot pa rin ang RRQ Hoshi. Hindi sila maaaurahan dito sa tennis indoor senayan sa Jakarta. Lumalaban pa rin sila kahit 4,000 na yung gold lead dito ng Onyx Philippines. So again, I will keep repeating myself. Dapat magrespeto pa rin yung Onyx Philippines sa turnaround capability dito ng lineup ng RQ Hoshi. Respetuhin nila na later on, pag nag-enough items na itong si Toy at makalipad yan, lahat kayo mapapabili halos ng Immortality at Winter Crowns para lang maiwasan yung crossbow of Tang na pwede manggaling sa isang 1-1. And ngayon, dahil rin may posisyon naman pero Onyx Philippines meron din medyo tahimik. Okay. Sino mo nagagawa ng play? Naghahanap muna sila ng pwesto dito sa gitna, pero housekeeping lang dito kasi hindi pa rin mabasag ng Onyx Philippines yung Torre ng RQ Hoshi dito sa middle lane. Dinidepensahan nila, pero dahan-dahan napupush back ang Kingdom, pero makiklear pa rin nila yung minion wave dito. Ayaw talaga nila ibigay yung Torre na yan kasi alam nila kung mawala yung Torre na yan, mawawala na yung mapa ng RQ Hoshi. Oo, magiging that's it na. Kumbaga pag nawala yung Torre na yan, yung lupa ng kaharian, kukunin ng Onyx Philippines. Bawat lupa gagawin nilang subdivision. Kukunin na nila lahat yan. Onyx Philippines, pinipressure pa rin nila yung sentro ng RRQ Hoshi. Malefic Roar na para kay King Kong. 3 full item Sutsujin, papunta pa lang sa Holy Crystal. Malapit na mag 2,000 yung lamang dito ni King Kong kontra kay Sutsujin. Pero again, yung gold lead na ganito, that means RQ Hoshi, kaya na nila to meme fight. Alam mo, pag umuwi to sa Retribution Battle, tapos nakuha ni Sutsujin, iba si Sutsujin kasi one level ahead si King Kong, may Sever Retribution combination siya na talagang lamang na lamang kontra sa Joy ngayon. So, Onyx Philippines, mukhang magiging madali ng Lord Take naman to sa kanila, mas lalo na pag tumatama yung mga bala, yung mga AAG na binabato dito ni Super Friends. Ang daming kailangan iwasan ni Idok. Okay, may Holy Crystal na dito si Sutsujin. RQ Hoshi, ayaw talaga nila umatras, lumalaban sila dito, pero si Dairen nag-umpisa na si Riz na paggamit yung ultimate early, pero si Idok Min natapon niya doon si Kirk, pero makakatakas pa. Primal Wrath, turnaround data to para sa Onyx Philippines. Si Toy ang nahuli ni Kelra, double kill para sa gold standard. Kikaw nakukuha ng Lord at Onyx Philippines nakahanap ng panalo. Pero parang hindi pa ata tapos si Kelra dahil naka-triple! Yung akala mo tapos na, sabi ni Kelra, teka lang, gusto ko pa maglaro, huwag kayong uuwi. A huge play once again from the Super Fam. At yung Torre na pinoprotektahan nila sa gitna, pinatumba na ng Super Fam. Kung kanina block by Friends, eto naman Kelra for the 3. Bang! Onyx Philippines ngayon ay may hawak ng lamang. Okay, tignan natin kung makakadepensa ba yung RRQ Hoshi.
Kasi at that point, alam na ng Onyx Philippines kung anong gagawin. Pag nilapag yung real world manipulation, just play outside of the box. Bale, wala na yan. And a huge counterplay coming in from Brusco. Kasi sa dami-dami ng Kingdom na nandun, yung Tsunami Slam, kumonekta kay Toy. Onyx Philippines, nag-conceal na sa harap ng base ng RRQ Hoshi. Gusto nila makahanap ng endable play kung makahanap sila ng pick-off. Pero disiplinado ang Onyx. Hinihintay nila muna yung minion waves at pagbasag ng mga torre ng RRQ. Okay. RRQ Hoshi, near perfect defense or perfect ang kinakailangan para mapaabot sa power spike ni Toy later on. Pero again, even if walang full commit yung Onyx Philippines, just the pokes, just the projectiles, enough na para pauwiin yung RRQ. May conceal na magaganap dito para kay Idok. Lumilikod din naman si Sutsujin for the late entry, pero naspatan ni Prince. Teka lang ha, makakaisa nga ba at nakakaisa? Good sign for RRQ Hoshi. Okay, big time pick-off yun para sa RRQ Hoshi. Si Toy, sinasayawan niya dito si Kirk, pero si Brusco pumasok. Brusco ata mapapanish dito sa pagtulong niya kay Kirk. RRQ Hoshi nakahanap na ata ng pangalawang kill nila. At dahan-dahan nakakahanap ang RRQ Hoshi ng mga paraan para makakambak sa laban na to. Good calculated plays for the side of the Kingdom. 2 crucial kills at pareho pang isa napunta kay Toy, isa napunta kay Sutsujin. And looking at the items, meron ng Corrosion Strike DHS at Malefic Gun etong si Toy. So onting-onti na lang pag nag-equalize na ang ating gold lead later on at meron na tayong mga full luck items, madadalian talaga yung RRQ Hoshi kahit ano pagawin ng Onyx Philippines, pero mapipigilan nila yung pag-invade King Kong. Makukuha pa rin naman ng purple buff. Okay, usually sa mga ganitong paraan na RRQ Hoshi at Onyx Philippines baka magkikita sa sentro ng mapa. Super Prince tumama doon. Si Dyren, grabe! Yung enhanced basic attack, nasunduan doon si Super Prince. RRQ Hoshi, kailangan nila dito tumakbo, pero sa ilalim ng real world manipulation, lumalaban pa rin sila. Pero yung primal wrath ni Kirk, masakit! Toy nakakuha ng kill, si Kirk nawala, pero dalawang miyembro ng RRQ Hoshi ang wala dito sa mapa. Toy ang next target at 3 para sa Super Fam. Sutsujin pumasok, pero Onyx na! Kelra na naman! Napakaganda! Napakasintado! May minion sa gitna! Pwedeng makaisa ng inhibitor turret, pero nandyan pa rin naman si Sutsujin para mag-clear out. Onyx Philippines na naman! 4 kills to their name! 11-0-2. Grand Finals MVP, MPL Philippines Season 14. Grand Finals MVP, M6 World Championship. Ramdaman mo ang damage ni Kelra Sutsujin. Legendary para sa Gold Standard. Kelra walang pinapalipas, walang pinapapasok, at walang makakatakas sa Gold Standard. Yung 11 kills na kanina, pre, 12 na ngayon. Mas marami pa sa buong RRQ. Sobrang ganda kasi ng buhay ni Kelra sa gold lane niya. At pagdating sa team fights, kahit nakakakuha ng pick-off ng trade ng RRQ Hoshi, hindi nila mahuli si Kelra na i-extend ang Onyx Philippines na maayos yung laban. At ngayon, yung Lord nagmamarcha sa gitna. Onyx Philippines maghahanap pa ng isa. Conceal coming in from Brusco. Tumama. Hindi naman tumama yung Abyssal Arrow. Pero pumasok na at si Idok na naman. Talagang may galit siya sa roamer na pinagpalit sa kanya. Rins ginamit yung real manipulation. Wala na nga si Idok ngayon. May Lord pa sila sa bandang gitna. Tignan natin kung makakasagot ang RRQ Hoshi dahil medyo masakit na si King Kong. Okay, RRQ Hoshi nakakapagdepensa pa pero nawalan na sila ng 2 torre. Makiklear nila yung minion wave doon sa taas pero Onyx Philippines hindi umaatras. Gusto pa rin nila manalo dito. Ngayon, wala nang mamaya. Ngayon na! Walang real world manipulation si Rins. Meron silang minions. Hinihintay lang na, oy Kurt, naumulti na nga din dito, pinapauwi etong sila Toy. Habang si King Kong tuloy-tuloy yung pag-washing-washing, may minions doon sa baba. 2 seconds bago dumating si Idok, pero pumasok na si King Kong! Si Sutsujin mahuli, unstoppable para sa The Beast. Onyx Philippines, eto na, wala nang mamaya. Ngayon na, make it a 3-1 as the Super Fam, 1 by 1, wipe out. Wala ang Kingdom sa lakas ng Super Family. Match point!